Okay, so bago tayo mag-proceed sa course natin, kailangan muna nating maintindihan kung ano bang ibig sabihin ng seamless pattern kasi yun nga yung gagawin natin, 'di ba? So, eto yung design natin na napili, yung puppy. Gagamitin ko siya dito sa pag-design ng blanket gamit yung Printify. Wag niyo munang isipin yung Printify ha, papakita ko lang yung example, wag niyo munang i-overthink or mag-skip sa video na 'to, i-search niyo yung about Printify. Mag-stick lang kayo sa video na 'to, okay? So, yung mga variants dito nakikita niyo merong 30" by 40 inches, 50" by 60, and 60" by 80. So, hindi naman puwedeng pare-pareho lang yung size ng design na ilalagay ko diyan. So, uploaded na kasi 'tong design na 'to, hanapin ko na lang. Okay, so eto siya. Ito yung puppy na design natin. For example, i-aano ko muna, ide-design ko muna si 30" by 40. Ngayon, kapag pupunta ka kay 60" by 80, lumaki din. Nakita niyo yung difference? Lumaki yung canvas. And makikita niyo dito yung resolution. Sabi niya dito, medium resolution, 64 dots per inch. Kapag naka-medium yan or naka-red na ganyan, kapag print na nila tong blanket na to, etong actual blanket na 'to, pangit yung quality. Blurry siya or, parang faded yung kulay, gano'n siya. Lalo na kapag kinover ko yung buong design na ganyan or yung canvas na ganito, in-stretch out ko siya, kasi yun nga yung requirement, ma-cover up yung buong design. Makita mo low resolution, bumaba na siya ng bumaba. So, instead of doing that, ibalik ko lang siya dun sa mababang i-scale down natin siya sa mababang size niya. High resolution na yung 144 pero gusto ko at least 150 para mas okay yung quality. 173 okay na ako diyan. So, ngayon puwede kong i-duplicate 'tong design na 'to para ma-cover ko yung buong canvas, okey? Duplicate natin 'yan, and makikita niyo dito, pinagdugtong ko 'yun, 'di ba? Pinagdugtong ko siya, pero hindi niyo makikita yung seam, kumbaga endless siya. Okay, so i-du-duplicate ulit natin 'yan, lalagyan natin dito. Make sure lang na makita niyo yung straight line na red ha, so ito yung dinagdag ko. Makita mo yung straight line na red, ibig sabihin naka-align na siya. So, yun yung purpose kung bakit merong mga crop na elements dun, kasi kapag dinugtungan natin siya, magiging buo na siya ulit. Okay, hindi mo na poproblemahin yung crop or paano mo siya i-a-align, sobrang dali na lang. Pero actually, merong mas better or easier way para gawin 'to, pakita ko sa inyo. Hindi niyo na kailangan pa gawin yung duplicate na 'yan. So, eto yung original file natin, pattern, siya na yung gagawa for you. Ayan na, siya na yung gagawa for you, hindi mo na kailangan i-manual. Pero tignan natin kung meron ba tayong makikitang, cropped element. May gap ba? Wala, 'di ba? Ayan, wala naman siyang gap. So, yun yung benefit of using a seamless pattern. Okay? So, ngayon kapag ide-design ko 'tong 60" by 80 inches, malaking difference, 30 nag-jump siya into 60. Automatic na mag-a-adjust na 'yan. Wala na akong gagawin. Nag-adjust na yung canvas or yung design ko ng kusa. So, yun ang benefit ng paggamit ng seamless pattern at yun ang tinatawag natin na seamless pattern. Endless siya, kahit ilan pa, kahit gaano pa kalaki yung gagamitin mong canvas, kahit ilang design file pa ang idugtong mo diyan, endless siya. Yun yung tinatawag na seamless pattern. And I hope na na-explain ko naman siya ng maigi. Okay? So, without further ado, mag-proceed na tayo sa paggawa ng seamless pattern.